Ito nga po at atin ang kakausapin ang isa po sa mga sugar farmers diyan sa Negros Occidental para lang ho natin malaman ano ba ang nangyayari ngayon at mukhang hindi makatotohanan ang presyo po ng refined sugar sa mga palengke despite sa dami ho ng imported at bagsak na presyo po ng asukal sa mga kanayunan. Si Jo Marie Navan ng Negros Occidental. Good morning, Jo Marie. Good morning po, sir. Good morning. Ilang taong ka ng sugar farmer, bay? Mga 8 taon na po. Oo. Saan ka partikular sa Negros? Saan ang inyong lugar? Po. Saan ang inyong partikular na lugar diyan sa Negros? Sa Hello? Jo Marie? Hello Jo Marie, oo. Saan ka banda? Anong bayan? diba, bago City, Barangay Mao po. Sa Bago? Bago po. Oo. O sige. Asa ka ba ngayon? Nasa bahay ka ba o nasa nasa tubuhan? Po. Naintindihan mo ko? Hindi, signal ko po, sir. Mahina ang signal. Anong ating dapat na gawin dito? Sige, paayos muna natin, Oo, tsaka, palipatin po siguro natin siya sa mas tahimik mas na area. malakas ang huni ng tricycle. Oo, mukhang nasa labas si Sir Jo Marie. Sige po, babalikan po natin siya, mga kapatid. Ayusin lang po natin itong ating signal. Mga kapatid, mismo nga po itong SRA na namin pong hinahagilap ilang araw na, ang nagsasabi na sa ngayon, ang presyuhan po ng per sako ng asukal dyan po sa pinanggagalingan ng supply nito, particularly po nga sa Negros, ay nasa 2,500 na lamang. Ang presyuhan po nito na pinanggagalingan niya ay 3,800. So bumaksak na po ito. So basically po, dapat po ang presyo nga nito sa farm gate price ay 60 pesos per kilo. Pero ngayon po, sinasabi din mismo ng SRA na umaabot ng 110 sa mga palengke, particularly po sa Metro Manila, ang refined sugar. So atin lang aalamin dito ho kung sa pinakahuling trading dito po sa Negros, paano ba ang nangyari? Kasi daw ho, dito ho sa usapin ng asukal baby girl, so meron kayong produkto, raw sugar, no? Yung raw, bibilhin yan ng ilang pong mga millers para gawin ngang refined. Alright. So, meron ng basically dami ng bulto at may tuturing dyan, yung trader. Magkano ba ang presyuhan dito? And then after that, ito po'y dadaan pa sa isa pang proseso para maging refined. Ang nangyayari daw ho ngayon, pagdating doon ng trader, ito na presyo namin, take it or leave it. Ito ho daw ngayon. Sige. So, Jo Marie? Sir. Sige. Sa ngayon, ang pinag-uusapan natin, raw sugar ito na dadaan pa sa refining. Magkano per sako? Opo. 79,000 po. Pakiulit muna ha. Kaklaruhin natin ha. Oo. Per sako ang ating usapan dito? Opo. Oo. Magkano ang isang sakon raw, ang sa inyo ba raw sugar dadaan pa sa milling process? Raw sugar po, sir. Oo, magkano ang isang sako ng raw sugar? 2,551, sir. 2,500? Opo. 2,551? Opo. Kailan yung presyo na yan? Po. Kailan yung presyo na iyan? Nung nakaraang beer po sa 13 ba yun? Oo. Sige. So, yung presyo na yan, pumapayag ba kayo o wala kayong choice? Wala kang na magagawa? Wala na po, sir. Sa kanila galing yung presyo eh. Sinong kanila ito? Sino ito? Sa Central po. Kayo mismo sa Central, ano ito? Central Azucarera? Opo. Saan yung Central? Sa La Carlota po. Itong inyong produkto, kayo mismo ba ang nag-process nito mula sa tubo hanggang sa maging raw sugar? O meron pa kayong landlord? Yan lang po, sugar cane lang po. Ano daw? Tubo lang po, tubo. Oo.
tubo na yun sa inyo. Opo. O tapos, pinaprocess ninyo as raw sugar. Opo. O sige. So, kayo mismo, yung grupo nyo, ilang sako na benta ninyo? Sa kanila lang po, sila nagbibenta ng aming ang sugar po. So, meron na lumalakad para sa inyo. Opo. O sige. So, magkano ang natatanggap ninyo, kayong mga farmers dyan, dito sa inyong tubo? Yung sa akin, yung liquidation po natin ay nasa 79,000 po. 79,000. Ilang yon? Ilang kilo yon? Ilang sako yon? 38 sacks po, sir. 38 sacks. Po. Kumita ka ba doon? Konti lang po. Oo. Yung kita mo na konti na iyan, ilang buwan mo yan na pinaghirapan? Mga 10 buwan po, sir. Yung konti na iyon, pwede ba namin malaman kung mga magkanong estimate nun? Mga nasa 5,000 lang yata, sir. 5,000? Opo. Yung 5,000 na yon pero 10 buwan mong pinaghirapan yon? Opo, sir. Paano pa kayo nabubuhay dyan? Naghanap ng ibang mapipirahan po, sir. Naghahanap ng ibang trabaho, sideline? Opo, opo. Oo. Itong grupo ninyo, gaano kayo karami? Marami po, sir. Sigit na 1,000. Mga 1,000 siguro, sir. Meron ba kayong union dyan o asosasyon? Wala po, sir. Kanya-kanya lang kayo? Opo. Kaninong lupa ang tinatam nyo ng tubo? Nasa amo namin dati, sir. Ito ba ay sakop ng agrarian reform? Opo. Nakakuha kayo ng lupa? Opo. Ilang hektarya itong sa inyo? 45 lang sa akin, sir. 45 hectares? Hindi, 45 square meter? Area. Ay, paano ito? Paano? Pakika. Ilan kayong grupo na naghati-hati sa ilang hektarya? Ang 70 lang po. Ang beneficiaries lang ng asyenda. Anong asyenda dati ito? Ng Guevara po. Hacienda Guevara? Opo. Tapos nakakuha kayo ng portion dito sa agrarian reform. Ilang hektarya pinaghati-hatian nyo? Minsan po mas may malaki po ang sa akin po. Binigay lang po ng amo namin sa papa ko eh. Yung iba, mahigit 1 hektarya po. Yung sa'yo ba? Yung sa'yo, 1 hektarya? Hindi pantay po. May lamang, mayroong kulang, sir. Yung sa'yo, umabot na 1 hektarya? Hindi po. Sige. So, ikaw mismo nagtatanim ng tubo? Sir? Ikaw mismo nagtatanim na ng tubo? Opo. Opo. Ikaw lang mismo ang kumukuha ka pa ng sakada? Kumukuha ka pa ng manggagawa mo? Wala po. Kami lang ng asawa ko nagtatrabaho. Kayong dalawa lang ang nagsisikap, nagtatanim nito. 10 buwan yung inalagaan ito? Opo, sir. Sige. So, ano ang sabi sa inyo noong trader na kausap nyo dito? Bakit bagsak ang presyo? Saan ba galing ang presyo nito dati? Magkano ba dati? 3,800 po nung nakaraang taon. Bakit daw bumagsak ngayon? Iwan ko lang po, hindi ko alam kung paano bumagsak ngayon yung presyo. Sige. May mga anak ka ba nag-aaral? Mayroon po, sir. Ilan? 4 po. 4? Anong mga edad nung 4? Grade 10 at saka 7, 4 at saka 3 po, sir. Ilan taong ka na? 42 po. 32? 42. 34? 44. I'm sorry, 42? 42, Opo. 42.
Si papa mo nandiyan pa? Nandito, sir. Oo, naandyan pa si papa mo? Opo. Siya yung talaga nagtatanim dati ng tubo? Oo. Hanggang ngayon po. Oo. Si papa mo ba nakakuha din ng lupa? Oo, nakakuha po, sir. Oh, sige. So, itong asawa mo, ilang taon na? 38 po. Saan ka pinanganak? Dito po sa Barangay Mao po. Oh, sa Bago mismo? Opo. Oh, sige. So, ito ngayong sitwasyon mo na meron kang 4 na anak, ano? At tatlo dito yung nag-aaral na. Oo. Tama? 3 nag-aaral, di ba? Opo. Oo. Paano ngayon ito sa sitwasyon na bumagsak ang presyo ng asukal? Mahirap po. Sobrang hirap. Ikaw ba'y magtatanim pa rin ng tubo? Opo, sir. Oh, kailan ka magsisimula magtanim? Itong buwan na. Ilang buwan yan bago pakinabangan at maging asukal? 10 buwan talaga o 9 months? Opo. O, pwede po 9. Pwede po 9. Ha? Oo. Mga pilang buwan? Ilang buwan? Siyam po. 9 na buwan. Opo. Oo. O sige. So, ano ang meron ba taga SRA dyan sa inyo? Meron po. Ano ang sabi sa inyo? Wala po eh. Hindi man kami nag-apply sa SRA po. Oo. Kasi itong batas, itong SIDA, meron niyang pondong ibinibigay sa farmers para sa tulong sa inyo. Abono, makinarya. Meron ba kayo natanggap dyan? Jo Marie. Opo. Oo, meron kasi yung batas, no, yung Sugar Industry Development Act, SIDA. May pera yung SRA para sa inyo. May nakukuha silang pera para tulong sa inyo, sa inyong abono, sa inyong patubig at maging sa inyong makinarya. Meron ba kayo natanggap na mula sa SRA? Wala po. Magmula noon hanggang ngayon? Ha? Opo. Oh, sige. Wala daw natanggap mula noon hanggang sa ngayon na tulong from SRA. Oh, sige. So, Jo Marie, ano pa ang pinagkakakitaan niyo mag-asawa maliban sa pagtatanim ng tubo? Ha? Ano po yun? Jo Marie? Hello, Jo Marie? Nawala si Jo Marie. Napuputol ang ating si Jo linya. Marie. Si Jo Marie po, balikan lang natin. Jo Marie! Sir. O sige. So ano pang inyong tinatanim dyan? Ano pang inyong sideline para kayo kumita? Kasi naunawaan namin kung 5,000 piso lang sa loob ng 10 buwan paano ka naman makakatawid? O, sir. Ano pang tinatanim nyo? Yung sa iba po palay. Nagpapalay din kayo? Opo. Oo. Tapos ka ng, ikaw ba'y aani na o nagtapos ka na magtanim? Tapos na po. Oo. Kailan ka aani ng palay? Mga 4 na buwan po bago sitasin po. 4 na buwan. Opo. Kailan ka nagtanim? Nung August po. August. Oh, sige. So, ganito, Jo Marie. Oo. Sir. Oh, Jo Marie, uulitin ko lang, wala sa inyong wala sa inyong nagtitimon, wala sa inyong pumapagitna para mas gumanda ang presyo ng inyong produkto, ng inyong raw sugar? Wala po. Wala po nang papakita sa amin po. Kayo lang mismo ang pinupuntahan ng trader? Opo. O sige. Kailan kayo nakabenta na mas mahal na per sako? Kailan yun? Noong nakaraang taon lang po. Oo. Yun magkano dati? 2,800? Opo. Yun na pinakamahal. O sige. Salamat na marami sa iyo, Jo Marie, sa iyong panahon na binigay sa aming programa. Madamong salamat, Gid, ha? Thank you. Salamat po, sir. Oo, sige. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.